So, I hope papasok yung aking kapatid. Alam mo, normal talaga sa business kapag ah, kapatid mo, talagang medyo ang hirap pasunurin. Pag kapatid mo, okay, kasi totoo lang ako, yung isa kong kapatid, yung actually, leader din natin dito, sumunod sa akin yan, ang isa kong kapatid. And sila ho kasi nakapagtapos ng pag-aaral. Yan. So parang may pride, syempre may tinapos. Parang akong kuya, walang tinapos. Hindi naman kasi may magkasama lumaki kasi nga pinampun po ako. So minsan may mga ganun talagang bagay pag kapatid mo ang hirap pasunurin. Pero buti na lang talaga, nagkaroon tayo ng resulta dito. Kasi pag family mo, kapag anak mo, pag wala kang resulta, ang hirap nilang maniwala. Feeling nila yung ginagawa mo para sa kanila, pinagkakitaan mo sila. Okay? So anyways, ito bang bago po ako pumunta sa ating pinaka-topic ng meeting para sa atin, individual leaders. Kasi kagabi nagkaroon kami ng core. Siguro masasabi ko itong meeting ngayon, this is a core leader meeting. Anong core? Kasi pili lang po. Yung mga pinasahan ko na pwede kong attend dito, pinili ko lang po talaga. So, siguro, i-announce ko lang muna yung napag-meetingan namin kagabi kila Mentor Warren, Mentor Dayan, saka nila Mentor Kester, no? Regarding po sa ating ano, no? Ngayong October 19 ang ating quarterly awardings. Okay, meron tayong quarterly awardings para siyang anniversary pero quarterly. Kasi ginawa na ngayon na every 3 months yung awardings natin. So para mas maraming maging makahabol sa mga awardees. So ano po yung mga award doon? Siyempre yung mga of course, top earner, ano yung sumunod? Yung top contender, siyempre yung mga awardee ng ating game plan, yung mga bronze, silver, global, tsaka gold, siyempre. Then, ah, yung mga nag-hit ng one-star general, yung mga nakakuha na kahit na nakakailang direct, i-award po dyan. So, maganda po sa ating quarterly activity, quarterly awarding by October 19. Kasi, totoo lang, yung meeting namin kagabi parang iba. Totoo lang na iba. Kasi, totoo lang guys, after nung ating anniversary, medyo, aminin ko na sa inyo, medyo nagkaroon kami ng hindi magandang ano sa Team XR. So, hindi ako sumasama doon pag meron silang simple meeting. Ayan. Tapos nataon niya ata, last month by September, nagka-problema yung computer namin. Akala namin yung problema yung monitor lang. So, pati pala yung CPU nagka-problema. So, nakapansin nyo, 2 beses hindi ako schedule ako, sharing tsaka training. So dahil buong September, wala kaming participation. So akala nila parang part yun ng pagkatampo natin. Pero yun talaga yung nangyari. Sabi namin na ditaga may problema yung akala namin monitor lang, yung pala pati PC, pati yung CPU ng computer. So hindi kami pwede sa sharing tsaka training. So now, magkakaroon tayo ng ano, no? Pero sabi nga, alam mo, buti talaga sabi sa akin ni Coach Kurt, kaya mo yung Lex, actually ang kalaban mo hindi naman sila. Mostly ang kalaban natin yung ego natin. Your ego is your enemy. Pag pinatulan mo sila, ikaw din ang, parang binabawi yung level mo sa kanila. At hindi ko, sinayang ko nga lang eh. Ang okay lang, focus lang ako sa grupo ko. Kaya lang, ang parang tingin nila sa atin, masyado tayo nakafocus sa atin lang. Parang hindi tayo tumutulong sa community. Kasi nga, wala yung part namin. Si Coach Luna, hindi na siya nag-hosting. Kasi feeling namin, ayaw nila nasasapawan. Especially sa hosting. Kasi si Coach Kester, medyo maselan sa hosting. Ayaw niya yung nag-host na, kasi feeling niya, siyempre,
ano yan eh, Zoom yan, ang lahatan. So, para ayaw niya masabaw. Yun ang, so, ito pa naman si Coach Luna, medyo sensitive din to eh. So, at ayun, mayroon na siya sa hosting. So, nangyari, parang nagko-complain na sila ngayon na parang nahihirapan na sila kasi parang sila na lang lahat gumagawa. So, parang doon nila na-feel yung presence natin na kailangan din nila tayo. Okay, kaya lang yun nga, sinasabi ko, nagkang problema talaga yung PC natin. That's why hindi kami makaano. So, pag nahanap nila tayo, ayan. Pero, ano mo, sa grupo kahit naman sa atin, hindi nawawala yung mga tampuhan, yung mga ganyan. Pero tandaan nyo, hindi yung papatibay ng grupo. Kasi walang perfectong grupo. Yung patitibay, parang sa family, sa relation sa family. Diba? Parang relasyon. Kayo, nung bago pa lang kayo mag-asawa, hanggang ngayon naman may mga pamilya na tayo. Hindi naman nawawala yung tampuhan, misunderstanding, away, di ba? Pero diyan po tayo tumitibay. Diyan tumitibay yung relationship. Sabi nga, malalaman mo yung bahay kung matibay pag hindi dumaan sa pagsubok, sa anumang kalamidad. So, malalaman mo yung bahay matibay pag dumaan sa kalamidad. Same thing po yan. So, ibig ko lang sabihin, para sa akin okay lang. Hindi, normal may tampo lang. Merong misunderstanding. But to the point, makipag tayo sa kanila, hindi ganun. So, ngayong October, tuloy tayo ngayon. Next week, okay na yung PC namin. Balik na kami sa scheduling. So, ang napag-meetingan namin kagabi din, kasama doon, yung next in line na pwede mag-hosting. So, sa grupo kasi natin, actually, may ako naman kaya mag-hosting eh. Yan si Coach Jonah, si Ma'am Jane. Pag nag-host po kayo sa grupo natin, sa Zoom, importante din po kasi may nakikita sa kung bakit kami pumapayag na mag-training, mag-hosting, mag-sharing. Kasi ano yun ang grupo eh. Alam mo yun, parang moral na may nakikita. Pansin niyo kapag yung, di ba, pansin niyo dun sa pansin niyo kapag lagi lang mga yung grupo ng mga leaders sa isang grupo nakikita. Sila lang napopromote. So yung sabi ni Coach Pare, di ba kapag may nakikita representative galing sa grupo nyo. Tama? So, nakikita ko sa grupo natin, si Ma'am Jade, si Ma'am Jonah, actually si Ma'am Arlene, kaya din naman eh. Diba? Actually guys, kasi nasa business tayo, kung tinignan long term, magiging push yan sa laki ng grupo natin, especially sa inyo. Diba? Kung magpapan ng grupo. Pero huwag kayo mag-alala, kasi may reward naman yung pag-host. So, para host kayo, example, Jonah, si Ma'am Jane, may Gcash 200 nag-hosting. Okay? Pero huwag kayo mag-alala, hindi man araw-araw yan. Hindi man araw-araw yan. Kasi actually, sa ibang grupo, hindi nang gagawin. Okay? Kasi hindi pwede mapabayaan yung Zoom. Kasi kung yung trend natin ngayon eh. Kumbaga sa ibang grupo kasi, ang ginagawa nila, yung Persian, yung Scorpion, malalaking grupo din po yan. Nagsama-sama po sila. Kaya nilang punuin ang sino po nakapasok na sa Sino po nakapasok na sa Araneta Coliseum? Sa loob ng Araneta, di ba malaki yun? Pag nagsama yung dalawang grupo na yan, yung Persian tsaka Scorpion, kaya nilang punuin ang buong Araneta lang. Yung dalawang grupo lang na yan. So ganun sila karami. Kasi sila bakit? Sila po kasi sanay sila sa offline. Sila po kasi mostly talagang bad sila sa office. Sila yung pag pumunta ka ng opisina, sila yung grupo na makikita na sobrang may. Kumbaga yung style pa rin yung ginagawa nila. Yun po yung gagawa nila. Kaya mapapansin nyo po sa office, majority na makikita nyo doon mga bata-bata pa or kabataan or iba mga 30 plus, 30 below. 30 years old below, mapapansin nyo. Kasi mostly, yun sila talaga. Doon sila nakafocus. Sa sila mostly, Metro Manila lang. Kaya may magtaka, sobrang dami nila. Kasi palagi, sa gym mo naman tayo, online.
Visayas, Mindanao. Alam mo papuntahin mo yung nasa Visayas sa Mindanao para mag-gathering tayo sa isang lugar. Once a month, o di ba? Ano ba yung nasa bansa? Tayo yung pinakamalaking grupo. Tayo po ang pinakamalaking grupo. Kasi actually, yung mga branch sa ibang bansa, under ng RGS, yung pinakamaraming members sa ibang bansa, under group natin. Nataon lang, tayo kasi nakafocus tayo ngayon sa online. Kasi yung kasi ang mindset ng mga coaches natin, going worldwide. Kasi pag ganun kasi yung market mo, mas malawak. Okay? Kasi galing kami ng offline eh. Example, si Ma'am Arlie, kung mag-focus siya sa offline, Laguna siya, mostly Laguna Cavite lang magiging trust area niya. Kasi online siya eh, offliner siya eh. Pero dahil online tayo, imagine mo, magkakalayo tayo lugar. Ma'am Jen, Pampanga, di ba? Si Coach J, si Coach Jo, Antipolo, kami tayo, si Coach Pasay, Pamarjo, Pasig. Mas lumawak ang market natin kasi mas malayo na natin. Ang disadvantage lang talaga sa online, hindi ganun kadali mag-build ng trust. Okay, kumpara sa offline. Kasi parang relationship. Di ba? Ang relationship, mahirap pag long distance, LDR. Kapag nagkikita kayo, nagkakahawakan kayo, tama? Personal, kumpara sa video ko lang. Yun po yung advantage ng offline. Mabilis yung trust. Kasi nagkikita kayo personal. Namimit mo yung tao personal. Okay? Pero mas malawak naman yung market natin sa online. Mas malayo nakarating ng business natin at mas mabilis yung business natin. Okay? So, balik tayo na no, sa ating event. So yun po, kung bakit tayo ang pinakamalaking grupo sa buong company natin. Nataon lang, pag nakikita nyo sa main office, yung mga tao doon, mostly mga ibang grupo kasi sila nga yung offliner. Yan. Now, tayo sa pinag-meetingan namin, October, tandaan niyo po yun, October 19, mark your calendar. Then, part po ng ating event that time sa October 19, magkakaroon tayo ng raffle ticket. Pero mapapanga lang. At huwag kayo mag-alala, wala nang dominant team. Wala na. If ever man, sa anniversary lang yon. At pag nagkaroon ulit ng top dominant team by anniversary, gagawin natin open camera. Kasi hindi talaga kami naniniwala na umabot tayo ng 1,000. Imagine mo ha, 1,000 yung attendees ng anniversary. Pero pag regular Zoom, nasa 200 lang po tayo. So, saan napunta yung 800? Di ba? So, actually, nakita namin sa YouTube, madali lang palang pikiin. Nag-PK pa lang ang attendees na Zoom. That's why ayaw nila magpa-open cam. So, if ever next time, anniversary, pag nagkaroon ng top dominant, kailangan naka-open camera. Now, yung ticket po natin sa ating quarterly awardees, 20 pesos lang. Okay, 20 pesos lang, pero minimum of 5 tickets ang pwedeng kunin. Minimum of 5 tickets lang ang pwedeng kunin. Okay? Thank you. Ayan. So, yun po yun. So, ang akin lang sana guys, nakilala tayo eh. Okay. Lagi sinasabi ni GM, walang ibang grupo na pwedeng tumapat at humabol sa laki at achievement ng Team XR kundi yung grupo natin. Okay. Kaya lang, hindi po namin kaya ito ni Coach Luna lang. Ayan. So, kailangan talaga tayo. Hindi tayo pwedeng umasa sa mga bago nating kasama kasi bago pa lang yan. Pag mga bago nating kasama, tayo pa mag-a-adjust sa kanila kasi bago pa sila. Pero wala pong iba magpapalaki at magtataas ng grupo natin kundi tayo mga leaders. Leaders po ang bubuhat at bumubuhay ng grupo. Okay? At tanggapin po talaga natin bilang leaders, talaga tayo may pinakamalaking part.
Now, bago pumunta sa topic ko ngayon sa atin, may mga tanong po ba kayo regarding dun sa ating sa ating event on October 19? May mga concern po ba kayo doon? Wala naman po. Pwede po kayo message or pwede kayo mag-message or mag-unmute kung may mga concern or suggestion kayo dun sa magiging event natin noong October 19. Ayan. So again, October 19 po yung ating event. 20 pesos yung ating raffle ticket. Minimum of 5 tickets ang pwede lang kunin. Wala na pong top dominant team yan kasi quarterly awardings lang naman. So pero yung sistema po ng awarding natin, same pa rin. Pero ito yung pinakamaganda, guys. Yan. Sa ating event on October 19, ang pinakamaganda, nag-suggest kami, meron tayong magiging dalawang special guest. Okay, si special guest, si Diana Jobley. Ang galawan nun parang si Ma'am Arlene eh. Si Ma'am Diana Jobley. Yan. Parang Ma'am Arlene ang galawan nun. Right now, namamayagpag po siyang top earner ngayon sa company natin. Dati naman po siyang sales lady. Tapos yung lalaki naman, siyempre para balance, may lalaki eh. Si Chris Pasag. Okay, si Chris Pasag, ang tinitingala at iniidolo ni Coach Kester. Kasi si Chris Pasag, kaparehas niya, former student from PUP Manila. Okay, ang journey naman niya, yung kanyang coach, top earner dati ng company natin, iniwan siya. Pero ngayon, grabe si Chris Pasag. Nag-top 1 po ng buong company natin yon, si Chris Pasag. Kung di nagkakamali, si Coach Chris, parang 30 years old pa lang yata yun. Right now, siya medyo bumaba yung ranking niya, pero naranasan niya na mag-top 3 at top 1 ng buong company natin. That's why talagang iniidolo ni Coach Kester kasi parang nakikita niya yung sarili niya kay Coach Chris Pasag. So yun po yung ating dalawang sharer sa ating big event on October 19. So mark your calendar guys, huwag niyo pong kalimutan yung event na yan. Maganda, hakot pa rin tayo kasi hindi naman na-required bumili ng ticket yung mga guests natin. So maganda nito guys, yung mga guests natin, hindi natin sila kagrupo. Okay, galing po sila sa ibang grupo. Pero para ma-realize din natin na kahit sa ibang grupo, may mga nagkakaresulta. Okay? So, yan po yung yan po yung agenda sa ating agenda ng ating October 19 event. Okay, so punta na po tayo sa ating main topic. So, for tonight, kung bakit ko patawag ako ng meeting, again guys, more than 2 months na lang, Christmas na. Tama? More than 2 months na lang, Christmas na. At alam ko, karamihan sa ating ngayon, nagiging busy na rin. Ito guys, maging realistic lang ako, nagiging busy na rin, kaya lang, aminin ba sa hindi, nababawasan yung time dito sa ating RGS X4. Okay? Siguro bago ko sabihin yung ito kasi yung itatopic ko, sasabihin ko sa inyo, is mostly individual sa inyo. Gusto ko muna sabihin sa inyo guys, gusto namin humingi ng tawad sa inyo kasi feeling namin hindi kami tamang leader para sa inyo. Kasi feeling namin hindi kayo nagiging productive sa amin. Sorry guys kung hindi kami kasing galing ng mga mentors, ng mga coaches, katulad nila Coach Kester, na
Ang dami nilang leader ngayon na successful na kumikita ng malaki. But I do believe at the end, nasa inyo pa rin po yan talaga kung gusto nyo magka-resulta sa ginagawa natin. Kwento ko lang yung journey namin dito ni Coach Luna. Nagsimula kami na sobrang hirap. Sobrang talaga po. Na yung una, ayaw na talaga namin bumalik sa RGS kasi akala namin offline na lang ulit. So hindi kami naniniwala nung una na mas madali yung online. Kasi sanay kami sa offline pero sobrang hirap talaga. So sabi ko kay Coach Luna, ayoko na talaga. Along offline, ayoko na. Lalo ngayon may mga anak pa tayo. Mahirap, wala tayong mapag-iwanan ng mga bata. Kasi kami po to siguro na ito paano dahil sa offline, mga trainings, nadala namin yung mentality na kahit sa everyday life, hanggat maaari, hindi kami asa sa ibang tao, kahit sa family namin. Hanggat maaari kaya namin, kami gagawa ng paraan. Yung kaya namin nakabala. Kaya kanina, galing po kami sa East Avenue Hospital. Donate po kami ng dugo. Kasama namin yung dalawa naming anak. And kung kailan kami pauwi na, tsaka kami napagsabihan ng guard na bawal pala yung mga bata sa hospital. Doon namin naalala ko nga pala, hospital nga pala to. Ang dami mga malalang sakit dito. And take note, yung pinagdunita namin ng dugo, cancer patient. Pero kasi ang isip kasi namin, ayaw namin makabala sa biyanang ko, ayaw namin makabala sa ibang tao. Kasi nasanay kami, nagsisimula kami lang. Wala kaming malapit na kamag-anak, wala kaming malapit na kakilala. Kasi totoo lang, yung mga kamag-anak namin, yung biyanan ko ngayon na family ni Coach Luna, lately lang sila naging malapit sa amin. Parang last year lang. Pero noon, malayo talaga. Nasa Bohol, nasa Bicol. So wala kayong matakbuhan. Yung kapatid ko na pinakamalapit sa akin, taga Mati, ate ko yun. Ako pa yung madalas na takbuhan. So wala talaga kami. Yung mentality namin, siguro nakuha namin sa mga training. Hanggang lagi mong isipin, walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Yun yung mentality namin. Kaysa mag-complain kami, kaysa lang namin nahihirapan kami, laban lang kami. Kaya nung makita namin yung online, gusto na muna na nagsimula, at nung nakikita ko, inoobserbahan ko, sabi ko mukhang kaya ko naman, doon namin napagtagpo na mas madali nga talaga sa online. At mag-build ulit. So, at ko sinasabi na pasensya na kayo, kasi totoo hindi po kami magaling. Sadyang malakas lang talaga yung loob namin. Alam namin, magkakamali kami, pero importante, meron kami tututunan. Meron kaming experience sa babaunin. At siguro, yun yung katangian na nakikita sa amin nila mentor na kung bakit kami naging builder. Ito lang, like naman sinasabi sa mga coaches Ilan lang kami mga walang tinapos doon Siguro 3 lang, 4 lang. Karamihan ng mga coaches, mga nakapagtapos. Pero hindi naman po sa pagmamayabang. Laging lumalaban yung grupo natin. Kahit nung offline pa, naranasan natin maging pinakamalaking grupo. So marami paano nagagawa yan. Actually, nasabi na namin, laban lang, lakas lang ng loob. Basta tulungan lang namin yung mga tao namin. Nagkataon lang nung offline, mga maling tao, kasi puro kabataan yung tao namin dati. And mostly kabataan, immature pa. Mostly love life yung mga tao namin dati. Kaya lagi sakit sa ulo. Puro love life, alam mo yun. Pero kagandahan kasi sa kabataan, sila yung masigasig. Pero sabi nga ni Coach ni GM, dapat right market. So thankful talaga kami kasi may online na. Mas madali nang gumalaw. Now guys, ang gusto ko lang po talaga, marami magka-resulta sa grupo natin. Totoo po to totoo to. Walang hype to. Gusto ko maraming mga leaders magkaroon ng resulta sa grupo natin. Kasi naranasan namin na wala kaming coaches.
Kasi sabi ko lagi sa sharing, thankful ako kay GM rin. Kasi totoo yun, sinalo lang naman kami. Pero kailan lang naman kami sinalo? Siguro 5 years? Mga 5 years bago ngayon lang kami sinalo. So ang tagal na wala kaming coaches. Kaya lang, kaya lang naman kami nasal nila Coach Warren kasi unti-unti kami na-create ng pangalan. Unti-unti kasi lumalaki yung grupo namin. So parang doon sila na-amaze na sino to? Sino mga to? Pero ako pala to. So doon po kami unti-unti nakilala. Kaya lagi sinasabi nila Coach Warren, create a name. Pakilala ka. Kasi bonus na lang naman yun eh, pag nakilala ka. Pero yung resulta kasi, tatamaan mo talaga. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, gusto ko talaga makayong magka-resulta sa mga leaders natin. Kaya lang, yun nga, asensya na kung feeling nyo hindi kami yung magaling na leader, na kasing katulad nila coach, nila mentor, tester. Pero ang lagi naman namin sinasabi, hanggat kaya namin, hanggat kaya namin, tutulong kami sa inyo. Tutulungan namin kayo sa business na to. Hindi kayo magkakaresulta dito. Kasi kahit man sabihin namin na hindi man kami ganoon kabilis na resulta, pero through experience, alam na namin paano gagawin sa inyo yun. Kasi napagdaanan na namin. Masasabi lang namin, kaya po ninyo mas magkaroon ng mabilis na resulta kumpara sa amin. Kasi ang pagdadaanan nyo ngayon, online na. Hindi nyo dadaanan yung pinagdaanan namin na sobrang hirap na offline. Kaya totoo sinasabi namin, mas magkakaroon kayo ng mas malaking resulta kaysa sa amin. So ito lang po yung mga gusto kong sabihin. Pasensya na, sinulat ko na lang kasi sa dami, baka malimutan ko. Then mamaya, may mga specific akong sasabihin bawat isa sa inyo. I hope wala magtatampo. Kasi leaders naman po tayo. Piling-pili lang po yung mga nandito. Mapapansin nyo, itong GC, may mga inalis na ako dito. Sabihin, hello Coach Pet, nandiyan ka pa Coach Rafael? Ayan. So ibig sabihin, kung nandito ka sa GC na to, isa ka sa napaka-importante sa grupo natin. Okay? At naniniwala kami sa inyo. Ayan. So ito yung mga bagay na gusto kong sabihin sa inyo guys. Sana hindi negative, kundi constructive yung dating sa inyo pag narinig nyo. Yeah. Ito si Coach Rafael naputol na. Palobat na pala isang cellphone. Ayan. So gusto ko lang kayo i-remind lagi, leaders, hindi na po tayo bago. Hindi na po tayo kumpara sa mga kinakausap natin. Mas matagal na po tayo. Tayo po yung pinaka-stand bearer ng ating grupo. Representative ng Team Voyagers. Tayo po yun. Ang sinabi pong Voyagers, hindi lang kami ni Coach Luna. Kasama po kayo doon kasi leaders po tayo. So, remind ko lang po kayo, tandaan po natin yung gusto natin yung resulta, kailangan po ng malaking action. Big result need big actions. Totoo naman po eh. Lahat naman tayo gusto magkaroon ng malaking resulta sa ginagawa natin. Pero ang tanong, ano po bang action yung ginagawa natin? Kasi baka gusto natin ng malaking resulta, pero yung action natin, maliit lang. So kung yung resulta, kailangan ng malaking action, lalo pa po para sa pangarap natin. Yung dreams natin, kailangan ng sakripisyo. And every dreams needs sacrifice. Totoo po yun. At naniniwala ako doon kasi example natin si Ma'am Marlene. Totoo lang, hindi natin alam kung ilang sakripisyo na ang ginawa niya. Kaya umabot siya ng 10 years sa business niya sa pagbibig. Tama?
Tapos minsan din, umatin tayo ng Zoom, pero minsan di naman tayo nakikinig na, minsan andun yata, di ba talaga tayo nakikinig na. Sabi lang nakakonect lang tayo. O kaya minsan, puro tayo learnings. Ang kulang sa atin, wala tayong application. Minsan, ang dami nating alam. Sa sobrang dami nating alam, hindi na rin natin alam paano i-apply. Kasi na-stuck na lang eh. So, lagi sa akin sinasabi dati ni Coach Kurt. Actually, si Coach Kurt, nauna sa akin ng 2 years yan. Kaya masasabi ko, mentor ko din yan. Lagi sinasabi sa akin, Lex, pag may bagong knowledge, apply mo. Kasi pag puro ka lang ng learnings, magugulat ka, tampak ka ng learnings, hindi mo na alam anong i-apply mo. Sobrang dami. Anong uunahin mo? Instead, pag may bago kang learnings, i-apply mo. Para pag may papasok na bago, madali mo siyang i-apply. Hindi ka loaded. Then, ito rin po, regarding sa business natin, dapat alam po natin yung responsibility natin. Hindi po tayo, wag tayo mag-blame. Kasi ang resulta natin, tayo rin po tagang gagawa niyan eh. Kaya kung sabi yun, kasi ako lagi sasabi na nawala yung coach ko, pero hindi ko biniblame kung bakit nawala yung coach ko. Ang lagi ko na sinasabi, siguro kung di nawala yung coach ko, baka ano rin ako, dependent din ako sa kanya. Kaya siguro kung nawala yung coach ko, para matuto ko lalong tumayo. Para lalo akong hindi umasa. Ayan. Si Ma'am Arlene lang po ba yung nakakano? Kasi si Ma'am Arlene medyo, ano daw, yung dating ko sa kanya putol-putol. Sa iba po ba, naririnig ako ng klaro? Wala Message po. po, kasi yan baka pare-parehas tayo may problema sa connection. Narinig mo ako, Coach Rafael? Hello, Coach? Rafael? Ayan. So, Ma'am Arlene, okay na ba? Narinig mo na ako ng player? Ayan, okay. So, yung po sinasabi ko kanina, kailangan alamin po natin yung responsibility natin. Huwag na po tayo mag-blame. Kasi, ito po kung mag-blame kami guys, yun nga sabi ko kanina, yung una kong coaches, siguro hindi nawala yung una kong coach, baka hanggang ngayon, dependent pa rin ako sa kanya. Again po, yung coach po, yung pinaka-coach ni Coach Vincent, at yung coach ko, isang tao lang yun. Babae po yung coach namin. Okay, si Ma'am si Licia. Engineer po 'yun. Engineer by profession. So, sabi ko, siguro kaya nawala yung coach ko para matuto kong tumayo, hindi umasa, maging independent. So, di na ako nag-blame. Imbes na tingnan ko yung coach ko, nawala, tingnan ko yung sarili ko, tsaka yung group ko. Ano yung magagawa ko para sa grupo ko? Ano yung magagawa ko para makuha ko yung resulta ko kahit wala yung coach ko? Tapos ngayon, sa sitwasyon ngayon, minsan dumarating sa point na minsan parang sila Coach Warren, hindi na kami natutulungan, sila Ma'am Dayan, hindi na kami natutulungan. Kaya sa mag-blame kami sa kanila, mas lalo lang kaming gumalaw. Mas lalo lang kaming humataw. Mas lalo kaming manggigil. Inisip na lang namin kung bakit kami siguro hindi na lang tinutulungan nila Ma'am Dayan, nila Coach Warren. Tinutulungan na lang kami pag may kakausapin kaming mag-game plan, importanteng tao, kapag, kaysa isipin namin ganun, ang thinking na lang po namin ngayon, kasi siguro, alam nila na kaya na namin. Alam nila na kaya na namin. Alam nila kasi leader kami. Na hindi sila pwede mag-rely sa amin.
So mapapansin niyo po ngayon sila Coach Warren, sila Ma'am Dayan, halos everyday na po sila sa office. So sila po ngayon may kine-create na mga bagong linya, bagong mga leaders. Ayan. Okay na po ba Ma'am J? Ma'am Lynn, clear na po? Okay. Lagi po namin minsan sinasabi ko po to guys, hindi para ipagyabang o ipag-angat ng sariling bangko. Opo, hindi po kami magaling. Alam ko po sa sarili ko, hindi po ako magaling. Pero ang pinangahawakan ko po, kung maniwala kayo sa hindi, ni isang tao, wala pong nilagay sa amin yung mga coaches namin. Yung una kong coach, bago nawala, ni isang tao walang nilagay sa amin yun. Kahit ito ngayon, sila Ma'am Dayan, sila Coach Warren, ni isang tao walang nilalagay ng tao sa amin. Totoo po yan, ha? Walang hype po yan. Kung ano man meron kami ngayon, resulta, kung ano man ang kinikita namin ngayon, lahat po yan, sariling effort, sariling hirap namin. Siguro meron lang po kami lakas ng loob, tsaka persistent. Porsigido po kami, kahit mahirap yung ginagawa namin, kahit nahirapan na kami, tapos kadalasan nagkakamali kami, tuloy pa rin. Yun lang po kasi, hindi po kasi namin pwede sabihin na kailangan magaling ka kasi di kami magaling eh. Di katulad nila Coach Kurt, magaling magsalita, spontaneous, nila Coach Kester, mapapansin nyo kami, hindi. Talagang masigasig lang po, talagang porsigido lang po talaga kami tsaka lakas ng loob. Doon lang kami humuhugot para magkaroon kami ng confidence sa ginagawa namin. Pero masasabi ko po, masaya ako sa grupo natin. Kaya pinagmamalaki ko kayong mga leaders natin. Kaya sabi sa akin ni Coach Warren na tayo lang yung grupo na pwedeng makatapat in the future sa Team XR. Lagi namin iniisip, hindi lang kami, kundi kasama yung mga leaders namin. And soon, na magkakaroon ng mga panibagong leaders. Kasi the more mas maraming leader, mas mabilis lumaki yung grupo. Ano lang siguro leaders, try to burn your bridges. Gusto nyo taga magkaroon ng malaking resulta. Try to burn your bridges. Burn mo yung bridges. Ito alam to ni Coach Jonah. Kami na lang, example na lang kami. Nagsisimula kami sa online, di pa ganun kalaki kinikita namin. Siguro mga ilang buwan pa lang, kasama na namin si Coach Jonah. Alam niyo to, meron kaming talipapa. Hindi naman ganun kalakihan. Meron kaming egg business. Nagsisimula na kami sa online. Siguro mga 6 months na, kumikita na rin. Pero pansin namin, bakit hindi talaga sumasabog yung income namin? Hindi talaga lumalaki. Kasi kulang pa kami sa effort. Hindi nga kami ganun kagaling eh. So may kulang pa, may kulang pa. Tapos, kung bakit minsan, nare-relax kami, kasi ito yung thinking namin ha. Parang kasi ito din yung minsan yung thinking mo eh. Okay lang kasi, may talipapa naman kami. Okay lang, hindi mo na kami kumita sa RGS kasi may egg business naman kami. Sinasabi ko to ha, kasi ito yung experience namin. Alam mo yun, nako-comfort kami minsan kasi may other pa kami source of income. Kaya yung effort namin sa RGS, hindi pa ganun katodo. Hindi pa namin siya ganun may todo. Kasi nga, may inaasahan pa kaming iba. Nagigets niyo po? Alam ni Coach Jonah yan. So, one at a time, inibab namin talipapa. Kasi totoo lang, hirap sa talipapa na yun eh. Minsan, aksidente yung anak namin, nahulog sa hagdan kasi walang ibang mag-aalaga. Sabi ko nga sa inyo, hindi kami sanay umasa sa ibang tao. Sa talipapa kami. So napansin namin, medyo mas lumalaki yung income namin kasi sa talipapa, ang laki ng oras na binibigay namin eh. Umaga hanggang hapon.
So, nung ginibap namin yung talipapa, siyempre medyo may struggle. Kasi hindi pa naman ganun kalaki income namin sa RGS Export eh. So, medyo may struggle. Pero ganun talaga eh. Susubukin ka muna eh. Kung talagang ipaglalaban mo, yung alam mong kikita ka na malaki. So, ginibap namin siya. Alam mo guys, tumabog talaga yung income namin nung ginibap na namin yung egg pieces namin. So, nag-burn kami ng bridge. Wala na kaming babalikan. Imagine mo, nag-focus talaga kami. Ito na lang eh. Ito, tanong ko sa inyo guys. Kayo lang makakasagot nito eh. Hello, Coach Rafael? Hello, Coach? Hello, ba't na itong aking isang phone? Ito, tanong ko sa inyo guys. Kung naniniwala kayo kikita kayo na malaki dito sa RGS Export, totoo nyo kaya? Itin ko kung naniniwala ba kayo kikita kayo na malaki dito, totoo kaya kayo? Possible, sasabihin nyo, syempre coach. Ito yung senaryo. Ito yung senaryo. What if Coach Rafael, Coach Joe, Coach Jane, Coach Marjo, Coach Arlene, ito na lang yung source. Ito na lang yung way na pwede kayong kumita ng malaki. Totoo kaya kayo? Sigurado yung sagot, oo, totoo kayo. So, yung point na dumating sa amin. Ito yung naging tanong sa amin eh. Alam mo, para nakikita ka ng malaki, ba't hindi mo kayo todo? Kasi baka gusto mo malaking resulta, pero hindi ka naman tumutodo. Yun yung nag-alam ko lagi sa isip namin before. Gusto namin malaking resulta, pero yung effort na binibigay namin, kapiranggot lang. Sabi nila, napaka-unfair mo naman. Gusto mo na malaking pangarap, tapos yung effort mo, kapiranggot lang. Ano ka? Tama. Meron ba kayong narinig ng mga naging successful na hindi sobrang ano hindi hindi grabe yung naging pinagdaanan? Mostly marinig mo mga successful people, mga inspire ka. Alam mo yung story nila, sobrang hirap ng pinagdaanan. Siya na nga lang, di ba? Matatanda niyo si Coach Ray na mag-share. Totoo po yun. Kasi minsan nadadaanan ko, naglalakad yun dati. Si Coach Ray, makauwi lang. Totoo yun. Ang kwento niya. So alam mo yung story niya, sobrang hirap. Matutulog ka, katabi mo yung aso. Pulungan ng aso. Lalakad ka, wala kang pamasahe. Pero naniniwala kasi sila, doon sila magkakaroon ng malaking resulta eh. Kasi kung minsan, ito yung mali sa atin. Nako-comfort tayo doon sa kikita ka lang. Pero yung sana mo kikita ka ng malaki, ayaw mo tumodo. That's why po kami nag-burn kami ng bridges. Dito kami nag-focus. Oo, nahirapan kami. Oo, nag-struggle kami. Promise, mahirap po. Pero worth it. Worth it naman. Kasi, sabi nga, no, hindi mo nakikita ng iba, may nakakakita. At pag deserve mo na, ibibigay niya. Tandaan po natin, in everything we do, hindi pwedeng walang resulta yan. It's either negative yung gagawin mo, masama man yan, may resulta yan. Iwat mo pa kung gagawa ka para sa pangarap mo. Lahat po ng bagay na ginagawa natin, may resulta yan. Pag hindi ka humataw, hindi mo siya workout, may resulta. Resulta, wala ka rin income. Ang resulta, kahit naman po sa trabaho natin, subukan mo, huwag kang magtrabaho, pumasok. Wala kang sahod.
Actually, masasabi ko naman sa ano, sa atin, minsan kasi nagkakanya-kanya po tayo. Tayo mismo mga leaders, hindi tayo nagka-cooperation. Tignan nyo gumawa tayo ng plano. Dalawang grupo, ito magtutulungan. Ano nangyari? 1 month lang, wala na. Alam mo ang purpose ko nun, guys? Para yung mga hindi gano'n nakakasabay sa hataw, ma-push, up. Makita niya yung kasabay niya, humahataw. Kasi ako gano'n ako dati. Pag nakikita ko yung kasabay ko, humahataw, ang thinking ko, hindi ako papayag. Kung humahataw siya, hataw din ako. Parang gano'n. Madadala ka ba? Kaya gumawa tayong dalawang grupo. Kaya lang, until now, iba sa inyo, hindi pa rin magka-friend sa Facebook. Until now, baka isa sa inyo, dito, si ganito, di mo pa rin friend sa Facebook. Di ba? Guys, walang iba magtutulungan sa community natin. Tayo una, tayong mga leaders. Kasi pag naging mentality natin yan, pati yung mga kasama natin, yung mga bago, madadala natin. Kasi yun ang ginagawa natin eh. Kasi ganito guys eh, kasi yung bago kayo, talagang focus na focus kami sa inyo. Pero ito kasi dapat, the more tumatagal, mas natututo ka. Kasi whether you like it or not, ang sistema natin, after step 2, step 3, step 4, get 4, apat na tao, pag yung apat na tao na yun, kahit dalawa pa na yung nakuha mo, whether you like it or not, kailangan matuto ka kasi ikaw na rin next time tuturo dyan. Kasi tao mo na yan. For example, si Ma'am Arlene may tao na, si Ma'am Jane may tao na, si Coach Joe may tao na, si Coach Rafael may tao, hindi pwedeng kami lahat gagawa nun, sa tao nyo. Hindi namin kaya lahat yun. Kaya lagi namin sinasabi, mas maganda maraming sa grupo natin. Kailangan maraming marunong sa grupo natin. Kasi ito yung magiging ano niya, senaryo. Yung tao nyo, magkakatao ulit. Darating ka sa point, pag dumami yan, at hindi ka pa rin marunong, mawawala at manlulusaw yan kasi wala kang ituturo sa kanya. Now, kung minsan, ngayon, nag-build kami ng bagong line. Kasi kami tuloy pa rin kami. Kaya lang kung minsan mapansin namin, wala kaming gano'ng nakakasabay sa inyo. So, hindi namin alam kung andyan pa ba kayo. Siyempre, baka busy lang din kayo. Naintindihan naman po namin yan. Baka busy kayo. Pero siyempre, kailangan namin ituloy kasi focus na kami dito. Full time na kami dito. Kami din po, na-realize namin yung yung ginawa nila Coach Warren, hindi sila po realize sa amin. So sabi ko, sila Coach Warren nga, hindi lang ba sa top earner, kumikita po ng milyon. Everyday pa rin silang humahataw. What kami? Ang, ang goal pa lang namin, mag 6 digit per month. Kung sila nga, milyon na kinikita per month eh. Pero everyday pa rin. Lagi na sinasabi sa amin nila, Coach, numbers game lang. Kasi hindi naman lahat, okay, na makakausap mo, mag-activate. Hindi lang na mag-activate, mag-stay. Hindi lang na mag-stay, magiging leaders. People come, people go, depende yan. Kung paano niya nakikita yung business na pinasok niya. Kaya na-realize namin, hindi talaga kami pwede mag-realize sa inyo. Pero hanggang maaari, kaya namin tumulong, tutulong po kami. Kasi minsan nakakalungkot lang din. Online na po tayo eh. Online na lang. Online na lang. 2 to 3 hours na lang. Ang i-commit natin, consistently dapat everyday 2 to 3 hours na lang. Hindi pa talaga nagagawa.
Hindi po yung ano, yung ate tayo na Zoom, even na po yun eh. Ibig sabihin, yung ginagawa natin yung business natin. At least everyday may isa ka dapat kinakausap. Take note, para po yan sa'yo. Para po yan sa business mo. At least dapat everyday may isa kang kinakausap. Kaya may sasuggest ko lang sa inyo leaders, habang nagsisimula po tayo sa business natin, huwag na wag po tayo magbibilang ng effort. Habang nagsisimula tayo, kasi totoo lang, mapapagod tayo eh. Kaya lagi siya sabi ng mga nagkaresulta na, sa anumang larangan ng business, ang pinakamahirap yung nagsisimula ka pa lang. Kaya huwag mo dapat puputulin yon. Kasi sa lahat, ang pinakamahirap yung nagsisimula ka pa lang. Kaya lang, pag pinutol mo yon, babalik ka na naman sa simula. Tama? Babalik ka na naman sa simula. Imbis na ongoing ka na, next level ka na, balik ka na naman sa simula. Kaya mapapansin nyo rin sa mga learnings, lagi sasabi, keep on learnings. Kasi ang sekreto ng pagkakaroon ng success, yung lagi, mayroon kang bago natututunan araw-araw. Siguro yung iba dito iba sa inyo, baka till now, ang pumipigil sa inyo kasi duda ka pa rin hanggang ngayon. Unang-una, duda ka sa sarili mo kung kaya ko ba talaga to, magkakaresulta ba talaga ako dito. Sometimes, wala namang ibang pumipigil sa inyo, kundi sarili mo lang din. Yung pinagutahan mo yung sarili mo, alam mo guys, normal naman po yung magduda ka eh. Normal naman magduda ka eh. Sa tao ka lang, huwag ka lang papayag na kainin ka niyan. Tama? Kaya pansinin nyo, lagi tayong pinapati ng Zoom. Para totally yung duda na yan mawala. Kasi baka until now, 6 months na tayo, o more than 6 months na tayo, baka 1 year na nga, baka until now, may duda ka pa rin sa sarili mo. Diba? Kasi as a leader, dapat yan muna mawala. Yung duda ka sa sarili mo kung kaya mo ba talaga to, kung para sa'yo ba talaga to, kung magkakaresulta ka ba dito. Yan muna mong tanggalin yung duda ka sa sarili mo. Ulitin ko po, 17 years na yung company natin, hindi na po mapila yung mga tao nagka-resulta dito. Yung sinasabi ng iba na iba sila sa atin, opo, iba sila sa atin, pero kaya mo rin kung ano nangyari sa kanila. Hindi man siguro 100% ng resulta nila. Example na lang ako, sinasabi ko, huwag na lang yung kay Coach Warren eh. Hindi ko na lang makuha yung resulta ni Coach Warren ng 100%. Kung kahit 30% na lang, okay na ako sa resulta ng ganun. Yung resulta ni Coach Warren ng 30%. Ano yung 30%? Eh, kumita na lang ako ng 300,000 a month. Huwag na 1 million every month. Oh, diba? Huwag na yung 100% na resulta nila. Yung 30% na lang. So, hindi man kami magkaparehas, at least. Now, para mawala po yung duda mo sa sarili mo, una tanggapin mo. Tanggapin mo, siyempre, tao ka, nagdududa ka lang naman, normal yun. Kaya lang, sabi ko nga kanina, huwag kang papayag na makontrol ka ng duda mo na yan. Ang kailangan mo lang pong gawin, unti-unti mawala yung duda mo, mag-focus ka dun sa maliliit na bagay. Ano yung mga bagay na yun? Yung mga achievement. Baka di mo na mamalayan, habang ginagawa mo na to, ang galing mo na pala magsalita, ang galing mo na kumausap. Diba? Usapin eh. Minsan, hindi natin nakikita yung mga ganung bagay. Pero, ang nakakakita yung iba.
Kasi ano no, pag nag-focus tayo dun sa maliliit na mga achievement, pag-build ng confidence mo yan. Totoo lang guys, ito walang hype pa. Ngayon habang tinitingnan ko kayo dito, sabi ko ang galing nyo po. Mas mabilis kayo sa amin natuto. Lalo sa online. What more pa? Kung magko-consistent kayo, everyday gagawin nyo talaga to consistent. Alam mo yun, yung parang kalendaryo, kailangan everyday. Ito yung time mo, nasa RGS ka. Everyday ganito. Whether you like it or not, may guest ka sa wala, kasama ka namin. Halimbawa, available ka ng, kasi hindi mo tayo pare-parehas. May available ng 1 to 4, mayroong available ng 4 to 6, mayroong available ng 7 to 9. Kung yun talaga availability mo, ilaan mo siya. Consistent. Para alam namin na gantong oras, diyan ka available. Hindi po namin hinihingi yung buong araw nyo. A matter of maliit na oras lang, maliit na portion lang ng oras yung hinihingi namin. Pero naniniwala kami, kaya natin magkaresulta. Kasi diyan namin kayo matutulungan sa maliit na oras na ibibigay nyo. Kaya po kami nag-full time. Ang amin lang, sige, tuloy mo yung pinagkakaabalahan ka. Pero guys, gusto mo na malaki yung resulta dito, kahit yung maliit na oras na binibigay mo, ibigay mo na, todo mo na, consistent mo na. Bawa, ganito, yung isa nating kasama, may guest. Available ka, kahit wala kang guest, tulong tayo. Diba? Example, Ma'am Jane, kung ikaw laging sa guest mo, madalas, bukod sa'yo, may iba pang nakakausap. Di ba mas magiging madali? Yun po yung reason bakit gumawa tayo last time ng ganun. Pero this time, please lang, leaders, ilaan mo yung talagang availability mo. Naniniwala kami sa inyo. Promise. Number 3, para mawala yung self-doubt mo, simple lang naman po listen po tayo sa mga naging successful dito sa business natin. Huwag na po tayo makinig sa iba. Walang kinalaman dito kasi dito mo gusto magkaroon ng resulta So, dito tayo makinig sa mga coaches na nagkaresulta na kasi ayaw po yung past nila at sila yung future natin. Saka pag nakikinig po tayo sa mga, kaya importante talaga may mga nauna. Okay? Importante po talaga may mga nauna. Yun, tama. Tsaka guys, nagka-income na kayo Coach Joe, Ma'am Jane, Ma'am Arlene, Coach Rafael, Ma'am Marjo, nagka-income na kayo Kaya lang, pinutol nyo kasi yung momentum Alam niyo yun? Kasi sabi ko kanina, ang pinakamahirap ay nagsisimula ka. Kaso, nung pinutol mo, parang nag-struggle ka na naman. Parang feeling mo, simula ka na naman. Diba? Wala naman ibang pumutol ng momentum mo, ikaw lang din naman. Huwag kayong mag-alam namin yan kasi nagalit din kami dyan. Kasi sabi natin to sa inyo. Kasi kung minsan, walang ibang makakakita nun, kundi yung ibang tao, hindi tayo. Kaya kung minsan, pag nakakinig kami sa mga coaches, minsan, ina-accept namin na parang sa amin yung message. One time, yung sinabi ni Coach A, paano ka makakaluto kapag yung sinaing patay-sindi, patay-sindi? Tama? Ano sa mga na dito? Gusto mo yung hataw mo, hahataw ka ngayon, hahataw ka bukas, papahinga ka na naman ng matagal, hahataw ka. So yung momentum mo, putol-putol, hindi ka maka-take off, parang aeroplano. Ibig na palipad ka na, balik ka na lang kasi kailangan bumalik ulit. So pag nakikinig namin yun, ina-apply na kami yun
Kasi kung minsan, hindi na nakikita yun. Pero pag nasasabi ng ibang tao, nare-remind tayo, eh, ganun din pala kami. Ulitin ko guys, naranasan nyo ng umingkam. Hindi nyo naalagaan eh, napuputol. Tapos ganito guys, pag medyo may struggle kayo, may mga concern kayo, wag kayong magtanong sa iba, lalo pag walang kinalaman sa business natin. Magtanong kayo sa mga coaches, go up. Okay, maintindihan niya balang araw siya sabi kong go up kasi darating ang time, may mga tao kayo na mag-i-struggle, wala silang ibang pupuntahan muna, kundi kayo. At walang ibang mag-motivate sa kanila, kundi kayo muna. Then lastly, take a small step every day. Sabi nga ng isang coach, no, kung nahirap mo 100%, at least every day may 1%. Gawa ka ng action, 1% every day, in 100 days, 100%. Kahit gano'n pa kaliit yung resulta na yan, pag tinuloy-tuloy mo yan, maniwala kayo, maliit na yan, pag pinagsama-sama malaki. Now, ito yung mga gusto ko sabihin individually. Ito pa rin mo sa kapatid. Hindi na yata kain. Malulobot din ako eh. Kaya. I-charge kanina. Okay. Ayan. So before ako guys, no, again, hopefully mo guys, kailangan talaga consistent lang. Now, ito na yung mga sinasabi ko na by individual. Coach John, naka-record ba to? Kasi wala si Coach Rafael eh, para marinig niya if ever pakikinggan niya. Record, ayan. Sige, unahin ko si Coach Rafael. Coach Rafael, ayan. Bilang pinaka matagal na leader sa grupo natin, compare sa mga kasama mo ngayon, ano pa ba yung pwede kong maitulong sa'yo? Kasi parang nabigay ko na yata lahat. Ito parang big. Alam niyo yung ibig sa PBB? Parang ganito lang yung yung style natin. O si Rafael, di ba? Parang PBB lang eh. Rafael, bilang pinakamatagal na leader sa bahay ni Kuya, you are evicted, joke lang. Ano pa ba yung pwede kong may tulong sa'yo? Kasi halos lahat ng tulong ko na, nagawa ko na. Please do your part naman. Kalimutan mo na yung offline kasi sobrang hirap ng offline. Okay? Online na tayo ngayon. Let's move on kasi online na. Kailangan mo lang sumabay. Kailangan mo lang yung presence mo, consistent ka lang. Okay? Katulad mo, hindi mo na ako ganun kagaling. Hindi mo na ako ganun kadaling matuto. Pero kung sasabay ka talaga dito, makukuha mo rin. Kasi minsan, simple instruction, nahirapan ka talaga. Hindi ang concern ko minsan kay Coach Rafael eh. Then Coach Rafael, sa account mo naman, tutukan mo yung linya ni Ate Jane. Kasi possible mag times 2, times 3 ka doon. Okay? At para po sa kalamanan nyo lahat ewan ko lang kung alam ito ni Ma'am Marjo. Ngayon sabihin ko na lang din. Actually, si Ma'am Marjo under ni Coach Rafael. Si Ma'am Marjo ang strong leg ni Coach Rafael. Si Ma'am Marjo. So, imagine mo, kung ikaw yung tao na nalagyan namin ng ganun. Kasi si Coach Marjo nalagyan namin kay Coach Rafael. And speaking of Ma'am Marjo, may mga leaders yan. Si Ma'am Lourdes, leaders yan.
Si Ma'am Ramina, leader din yan. Si Ma'am Arlene Calderon, yung teacher. Eh actually, no wonder, kung bago pa si Ma'am Marjo, kumita talaga siya ng malaki kasi maraming mga active na tao sa kanya before. So natira lang talaga si Ma'am Lourdes. Now, speaking of Ma'am Marjo, Ma'am, ayan. Actually, apat pala yung mga naging leader ni Ma'am Marjo. And lahat po ito galing ng FB Ads. Ma'am Lourdes, Ma'am Ning, Ma'am Arlene Calderon, Ma'am Pine. Mga galing lahat ng FB Ads dyan. And pero yung dalawa dyan, sa amin galing yun eh. Nilagay namin kay Ma'am Marjo. Ma'am Marjo, yan. As kauna-unahan, congrats na naka 25th pair. Actually, naunahan niya pa si Coach Rafael eh. Mag 25th pair. Kaya lagi po sabi namin dito walang nauna, walang nahuli. Si Coach Rafael nauna pa yan kay Ma'am Marjo. Kasi nga under niya si Ma'am Marjo. Pero si Ma'am Marjo, naunahan niya pa ba? 25th pair si Coach Rafael. Kaya nakakuha si Ma'am Marjo dati ng Sodexo. Kasi pag nag 25th pair ka, may bonus ka laging Sodexo. 1.5. Bonus lagi yon. So si Ma'am Marjo, ma'am, ah, I hope ma'am, huwag po kayo magtampo. Okay lang. Because I hope constructive po ito. Kasi si Ma'am Marjo kasi minsan, ngayon kasi Ma'am Marjo, 1 year na. Ma'am, actually, kung tutusin, 1 year ka na, pero kung tutusin ma'am, wala ka pang 1 year. Kung hataw sa business ang pag-uusapan natin, ma'am, nasa 4 to 6 months ka pa lang. Kasi actually, ma'am, marami kang bakasyon. Marami kang bakasyon. Tapos, nung bumalik ka, pahinga na naman. Diba? So, ma'am, kung ikaw compress mo nga, yan sinasabi minsan nung nung meron ako na si Sir si Willard, yung pinaka-grand mentor ng buong company. Huwag mo bilangin talaga yung effort mo kasi baka pag kinompress mo yan, hindi mo sabing ganito ka katagal. Baka ganito ka pa lang. Kasi pag pinagsama-sama mo lahat ng effort mo, baka alas ganito na, yung parang ganito pa lang. Tama? So, ano man, Marjo, ma'am, rebuild ka lang po ng strong leg kasi right now, di ba, nagpangabot na yung side mo. So, Ma'am Marjo, ang pupukusan mo po, rebuild ka ng strong leg mo sa left side. Yung times 2 mo, ma'am, pwede mo isulat to. Yung account mo under 314-745-0044. Kasi, yan, pwede ka mag-build ng strong leg dyan sa left side. Tapos, may times 2 ka doon under nung account 314-745-0044. Tapos, Ma'am Marjo, total teacher ka, ma'am. Kasi nasabi natin, lumalaki na yung grupo, hindi na po namin kaya lahat gawin to. Ma'am, follow up mo, pabalikin mo si Ma'am Arlene. Kasi alam ko, mas makakakilig siya sa iyo kasi teacher ka rin. Si Ma'am Arlene Calderon, ma'am, 7 accounts yun. Si ano po, coach, Kasi kumbaga ma'am, ganito eh, kasi kung lagi natin tatanggapin yung excuse nila, eh, pag wala lagi natin tatanggapin valid reason nila, ma'am, tapos imagine mo ilang buwan na, tapos ganun pa rin yung reason, parang may mali na. Parang kasi, hindi ang problema, ma'am, kapag di nakaka-attend ng Zoom, di ba? Hindi sila mo-motivate eh. Kaya papansin niyo po lagi namin pinupush, attend talaga tayo ng Zoom. Kasi part ng Zoom, nare-refresh din tayo. Tapos ma'am, si Ma'am Mine naman, times 1 mo siya ma'am. So under naman siya sa account mo na 3100-438-102. Si Ma'am Mine Miguel, okay naman siya ma'am, medyo naging busy lang siya ma'am. Pabalikin mo lang ma'am, tulungan mo lang kasi times 1 mo siya. Sige ma'am, Pero lahat ano, ng production niya, may income ka doon. ganito ko yung coach. Tapos, ito kagandahan pa, naka-game plan ka eh. Tapos, sisilip ko yung mga account nyo. Ito guys, di naman po sa ganun ko kayo kamahal. Hindi to ginagawa ng ibang leaders. Never ko pa natandaan na yung mga coaches namin, sinabi sa amin, Lex, ito yung account mo, dito ka mag-focus, kikita ka dito ng malaki sa account na to. Ganito, ganito, wala pong gumagawa. Leaders nito sa community natin, ganun ko po kayo kamahal. Okay? Okay. Oh, Ma'am Marjo,
Pag pinukusan mo rin yung account mo 314-74-7216 saka 314-746-2030, parehas pong times 2 ang income mo doon. O ma'am, binigay ko na yung account. Sabihin, pag yun ang win-workout mo ma'am, doble income mo doon. Kasi times 2. Okay? So, ma'am, ano naman tayo? Ma'am Arlene. Ayan. Si Ma'am Arlene, ang pinaka ano natin, pinakamalupit nating ano to eh. Si Ma'am Arlene, napaka-organized na to eh. Ayan, si Ma'am Arlene. Siyempre, congrats Ma'am Arlene kasi nasa 10th pair ka na ma'am. Ang kitaan po kasi na malaki sa atin kapag nakatungtong ka ng 10th pair. So, congrats kasi lahat kayo nasa 10th pair na. So, ibig sabihin, every pairing nyo dyan. Pero syempre, yung 10th pair, ang tinutukoy nito yung pinaka-main account mo. Yung main account mo. Ayan. So, alam ko Ma'am Arlene, busy ka. Pero si Ma'am Arlene kasi kaya naman mag-time management eh. So Ma'am Arlene, mag-build ka lang po ng strong leg mo, ma'am. Build ka lang po ng strong leg para magkaroon ka ng times 2 tsaka times 3. Kasi ang account mo ngayon, ma'am, pantay. Yung left and right mo sa main account mo, 10-10. By the way, pwede nyo pong mamaya, yung recording nito, pwede po tayong humingi ng copy kay Coach Jonah para mapakinggan nyo ulit. So, Ma'am Arlene, build po kayo ng strong leg para magkaroon kayo ng times 2 at times 3. Kasi ito hindi po ano ba yung strong leg? Pag sabi pong strong leg, ito yung mas maraming tao na active. Hindi lang basta maraming tao sa isang line, kundi active. Tulad po na nasabi ko kanina, si Ma'am Marjo, strong leg siya ni Coach Rafael. Okay, strong leg siya ni Coach Rafael. Pero wala pong kinikita si Coach Rafael sa lahat ng transaction o production ni Ma'am Marjo. Kasi strong leg yun. So, ang ginagawa ngayon ni Coach Rafael, bino-workout niya yung ibang line, yun ang babangga naman sa linya ng strong leg, which is yung linya ni Ma'am Marjo. So, ibig sabihin, hindi siya magkakaroon ng times 2, times 3 income kung walang strong leg. Kaya importante din po ang strong leg. Actually, ako po, nangyayari din sa akin yan. Minsan, ang daming pumapasok sa strong leg ko, wala akong income. Pero okay lang. Kasi ang thinking ko, hindi ako magkakaroon ng times 2, times 3 sa ibang linya pag walang strong leg. Okay? So, Ma'am Marlene, kung saan ka mag-build ng strong leg mo, under po ng account 323-326-0032. Sa left side yun, left side. Left side. Again, 323-326-0032. Pag binuksan mo yan, makikita mo naman po. So, kung mag-build ka naman ng strong leg sa kanan, right side, under 323-326-2066. Sa right side po yun, Tapos, ano lang ma'am Ma'am Arlene, balik mo lang again ma'am yung consistent mo ma'am na kahit one invite a day lang. Okay, kasi kakilala or galing sa FB ads. Si Ma'am Jane, lahat ng invite po ni Ma'am Jane, lahat po FB ads yan, everyday. Isa, 2 tao na papakausap, galing po sa FB ads niya. Okay, so yun po yung kay Ma'am Arlene. Kay Coach Jonah. Tapos ano pala Ma'am Arlene, ano ko lang ma'am, remind ko lang sa'yo. Pag may mga guest po kay Ma'am Arlene na kasi si Ma'am Arlene, bilid mo ako kay Ma'am Arlene kasi ano siya dito? Hindi, ano si Ma'am Arlene Parang
Lagi siya may connection sa mga tao niya, sa mga kahit mga guest na di nga kilala. Madali siya makakonect. Okay, kaya lang madali rin ang ano lang kay Ma'am Arlie, Ma'am sa'yo Ma'am Arlie, madali mo tanggapin yung excuses ng mga tao. Okay, example ma'am, kay Ma'am Gina or kahit pas may iba, pag nagbigay ma'am siya ng excuses ma'am, pakinggan mo lang, ba't ma'am, huwag mo agad tanggapin. Kasi yung ginagawa naman natin para din po sa kanila. Basta tama naman po yung purpose natin. Alam, hindi ko po rinig, may question po ako. Ma'am Arlene. Ayan. Hello Ma'am Arlene, Pwede po di ba mag-question? naririnig? Hello Ma'am Jane, naririnig niyo kami Ma'am Jane? Yes po. Oh, naririnig kami ni Ma'am Jane. Ma'am Marjo, naririnig niyo po kami? Okay, naririnig. So, Coach Jo, andiyan ka pa? Coach Jo na. Hindi. Ako po rin. Hello, Coach Jo. Tulog yata si Coach Jo na. Hello, Coach Jo, maaga pa. Muna matulog. Huh? Oh, sige. Hello, Ma'am Marlene, narinig mo na kami, Ma'am Marlene? Hindi nga tayo makinig. Sige, Ma'am Marlene, if ever, sa recording na lang. So, yun, Ma'am Marlene, ano, basta wag po tayo, ano, Tol. ayun, narinig niya yata kami. Yes, Ma'am Marlene? Putol, coach. Ma'am, i-type mo na lang yung question mo, ma'am. Type mo na lang. If ever. I-type mo na lang, Ma'am Marlene, baka mabasa namin. Coach Ma'am Arlene, ikaw po yata yung ano, medyo Hindi. chat. I-type mo na lang, Ma'am Marlene. Type mo na lang yung question mo para mabasa namin. Type. Wala. Wala. Ayan. Sige, next tayo kay Ma'am Jane kasi wala na si Coach Jonah eh. No, Coach Jo. Aga pa. Yan. Sabi. Sound po. Arlene. Mukhang, Ma'am Arlene, sa connection mo po yata. Kasi nakikirinig naman po kami nila Ma'am Jane tsaka nila Ma'am Marjo. So, Ma'am Jane, ito po. Coach, huwag mong pakasakit, baka mamaya Ma'am Jane, magkasakit ako. so congrats din po sa'yo Ma'am Jane kasi nasa 10 pair ka na Ma'am. Ako Ma'am, mas maganda talaga Ma'am. Dati mong gigil, ito na. Kasi Ma'am, 10 pair ka na eh. Dati Ma'am, hindi pa ganun kaganda yung income mo. Gigil na gigil ka eh. Lalo ka Ma'am gigil ngayon Ma'am kasi 10 pair ka na Ma'am. Diba? Ano lang Ma'am, normal naman may mga struggle. Even family or business Ma'am. Pero, ma'am, kailangan talaga natin, ma'am, mas tibayan talaga natin, ma'am. At the same time, set aside natin, ma'am, yung business sa problem natin. Ito, ma'am, maganda rito kasi, yun nga, sabi ko nga kanina, hindi mo natin kailangan maglagay ng malaking oras. Consistent lang talaga kailangan. Ito ang ginagawa mo ngayon, ma'am. Diba? Everyday, may guest ka. Tuloy mo lang yan. Papasaan, makukuha mo yung resulta na gusto mo. Ang importante nga, ma'am, may ginagawa ka eh. Kasi, ma'am, parang ganito. Nakanasin na rito nakatry magkahid ng nyog, yung sa ayuran, yung manual, Yes. nakanasin yung magkayod. Ang pansin ninyo, pag kumayod ka ng mabagal, may makukuha ba? Di ba meron? Konti. Kahit sabihin mo na pa isa-isa lang, kahit pa isa-isa lang, mauubos yung laman ng nyog. Ibig sabihin, ma'am, kahit mabagal, may resulta pa rin. Diba? Kailangan mo lang tuloy-tuloy talaga, ma'am.
So, Ma'am Jane, yung strong leg mo po is under 322-697-2076. 697. Again po, 322-697-2076. Yung times 2 mo naman, ma'am, under ng 322-707-2082. Left side po yun, sa left side ng main account mo. Yung times 2 naman, sa right side naman to, under ng 322-706-4010. Sige po, Tapos titignan meron ko ka yan. pang, tapos yung strong leg, ma'am, ilalagay mo yun dun sa right bottom. So kung nasa right side, sa ilalim, under 322-707-6150. Ayan. 6150. So, basta workout lang natin, guys. Tuloy-tuloy lang. Sabi nga, at araw-araw isa. Parang baraha po yan. Baraha. 4 yung alas. Sakto, 4 na tawa. Kailangan talaga natin. But, hindi naman lahat ng bubunutin natin, alas agad. Minsan yung alas nasa gitna, minsan yung alas nasa ilalim. Minsan pagbunot mo ng baraha, joker pa. Kaya lang ito kasi yung tanong. Paano mo mabubunot yung alas kung hindi ka bubunot? Di ba? Kahit yung alas nasa ibabaw na, kung hindi mo bubunutin, hindi mo mabubunot. Ano point ko? Huwag po kayo matakot sa pag-invite ng pag-invite. It's either kakilala or galing FB ads. Kasi hindi nyo malalaman yung tamang tao kung hindi tayo magtutuloy-tuloy. Huwag po kayo mag-alala, mauubos din yung mga negative na tao. At huwag po kayo matakot na baka saturate na. Wala pong saturation. Sa Pilipinas pa lang, 100 million tayo. Ang member ng company natin, wala pang 1 million. Ayan o, nandyan. Wala pa po tayo sa 10% ng member ng company natin. So, sobrang dami pa po ng market natin. At ito pa po, bukas, pagising mo, may bago na naman papanganak. Madadagdagan na naman yung population natin. At bukas, meron na naman mag-18, mga 19, 20. And actually, yung mga dating member na naging inactive, pwede pa nga silang pasalihin dito. Kasi dito sa atin, pag 2 years kang inactive, possible mabablock yung account. So, pwede na siyang kunin ng ibang grupo. Kaya meron po dito dati, galing na sa ibang grupo, sumasali ulit. Kasi this time, online na, mas madali kumpara dati. Marami po kami napapasali ngayon na member din ng company natin, pero galing sa ibang grupo. Pero sila, offliner sila noon. Nung makita po nila yung online, mas madali pala to, nasa bahay lang. So, mas nagustuhan nila. Ayan. So, talagang ang laki pa. Sobrang dami pa ng market natin. Hindi po tayo mauubusan ng market. Promise. Okay? And lastly, si Coach Jonah. Ayan. Hello, Coach Jo. Ikaw na po ito. Kung tinulugan na tayo ni Coach Jonah. Ayan. Ito si Coach Jo. Ayan na. So, si Coach Jo naman, sa kanan to, no? Right side. Under 321-395-4082. Again, 321-395-4082. Tapos yung times 2 mo naman sa left side is 308-452-4154. Sa left side po yan. Ito naman yung kay Coach Jo. Coach Jo, madali ka kasi ma-distract. Okay? Madali ka rin madala sa mga struggles mo, kaya nadidistract ka. Ano lang sa'yo, Coach, kailangan mo na talaga ng focus. Sabi ko nga kanina, kung alam mo na nakikita ka talaga ng malaki dito, tudukan mo na. Kasi totoo lang po, hindi po biro ang
Hindi po biro ang resulta na pwede natin makuha dito. Kung tutudo lang po talaga tayo, yung resulta natin naghihintay na. Tsaka sa'yo, Coach Joe, may mga ano ka na Coach Joe, may mga tao ka na, tututukan mo na lang talaga. Tutulungan mo na lang talaga. Sabi nga po, no, ang parang camera, kailangan, ano yung camera? Kailangan mong fokusan yung kukunan mo ng picture or else hindi mo makukuha yung magandang anggulo. Ano lang, Coach Joe, focus lang talaga ang ano sa'yo kasi may grupo ka na eh. Sayang lang kung maulit yung mga nangyari dati, yung mga nawala, pag di natutukan. Kasi sabi ko nga kanina, hindi na po namin kayang lahat kami. And this time, kami po, magbibuild kami ng bagong line, mga leaders. Okay? And wag ko kayo mag-alala, ang masasabi namin dyan, nagawa naman namin yung part namin before, kay Coach Joe, kay Ma'am Marjo, talagyan ng mga tao. Ang medyo mas bago-bago kasi sa atin ngayon, sa mga leaders natin, si Ma'am Jane, tsaka si Ma'am Arlene. So, talagang as of now, sila pa rin yung medyo mas kailangan pa rin namin tutukan. Si Coach Joe talaga, ito si Coach Joe, magaling si Coach Joe, kayang-kaya niya talaga. So, inalalayan na lang namin siya sa mga tao niya. Si Ma'am Marjo na, ma'am, yung dati mo lang po, balik lang natin, ma'am. Kung nahirapan ka sa FB Ads mo, sabay ka lang po muna ulit. Okay? Pero ma'am, may mga leaders ka na rin. Actually, yung sitwasyon mo, tsaka kay Coach Joe, parehas eh. May mga leaders na po kayo eh. Pag tinulungan niyo po yan, maniwala po kayo, pag gumalaw po yan, may balik naman po sa inyo yun eh. Okay? So, yan po yung ating topic na meeting natin ngayon. So, Coach Joe, Ma'am Jane, Ma'am Arlene, baka next time, kung kaya nyo mag-host sa Zoom natin, sa RGS X4, di ba? Ang gawin nyo lang, panoorin nyo lang po yung mga magagaling mag-host. Huwag po kayo matakot. Training. Kaya minsan, ito sasabi ko minsan, pag meron tayong sariling gathering, pwede na kayo mag-host para training. Training po yan. Actually, na-convince talaga kami ni Coach Warren na sumama sa hosting, sa sharing. Kasi totoo po yung impact eh. Pag nakikita tayo ng tao natin sa grupo natin, may pang-boost ng moral sa grupo. Para hindi ibang grupo lang nakikita, mga members sa ibang grupo nakikita. Okay? So, leaders, hopefully, no, ito na yung time. Ibalik yung gigil ninyo. Again, sabi ko nga sa inyo, wala pong ibang kukuha ng resulta nyo. Kayo lang din talaga. Kami po, guide, taga-push. Okay? Kasi wala pong iba makakakita ng production ninyo. Kami talaga mga coaches. Okay? Pero alam nyo, karamihan sa inyo, ito totoo to. Karamihan po sa inyo, wala akong income kasi strong leg. Yan. Yung okay lang. Kaya kailangan ko mag-build ng bagong line. Kung gusto ko rin kumita ng mas malaki-laki. Diba? Kasi napupush ako kila Coach Warren eh. Kumikita na malaki pero grabe pa yung sipag. So what more pa ako na nagugol pala ng kumita na mas malaki. Dapat mas sipagan ko palalo. Sabi nga no, wala po kasing replacement yung hard work. Kung doon nga sa ginagawa mo, kumikita ka eh. What more pa ito na malaki ang pwedeng ibigay sa atin. Tuduhan talaga natin. Okay? So, yun lang po mga leaders. Sama-sama tayo. Balik natin yung gigil natin. Maganda lang tayo magkaresulta. Pagpasok ng 2025, maganda sa lubong sa atin. Tanim tayo. Tanim talaga. Tanim lang. Ito, tama. Natatandaan yung kwento ko sa inyo last time. Yung nagtanim ako ng mga gulay. Alam nyo, 1 month pa lang,
1 month na lang, marami na ako aanihin. Wow. Yung gusto kong sabihin sa inyo. Ang tanim, 3 months bago ka umani. Ang tanim ko dyan, matis, okra, sili, bell pepper yun, tsaka yung pangsigang. Tapos, meron din akong bawang, luya, sibuyas. So, in 3 months or within 100 days, para sagad, may anihin na ako. O, tanong ko kayo, ma'am, mga coaches, di ba sabi nga, pag walang tanim, wala kang tinanim, wala kang anihin. So, kung meron kang tinanim, wala kang anihin. What if, kung ilalagay natin sa ganito, sa business natin, yung example ng pagtatanim, next month, November, sorry, aanin na ako dun sa mga tinanim ko. What if ngayong October, magtanim ulit ako ng panibago? Ibig sabihin, possible January kasi 3 months eh. Possible January, aanin ulit ako sa panibagong tanim. Tama po ba? Eh what if every month, nagtatanim ako? Possible siguro darating ang time, every month meron din akong inaani. Tama po ba? Kasi yung mga una kong 3 months bago ko umani, tanim ulit ako. The next month, tanim ulit ako. Ibig sabihin, pagdating ng 3 months, nung unang tanim, aani ako. The next month, nagtanim ako nun. After 3 months, aani ulit ako. Guys, ganito lang po yun sa business natin. Kaya kung minsan, nagkakasabay-sabay yung production, kasi yung tanim natin, hindi mo alam, tanim mo pala yun last week, tanim mo yan this week, nagkakasabay-sabay. So ngayon, kung bakit wala kang inaani kasi wala kang tinanim. Tama po ba? Ganun po siya. Kaya minsan, kaya sabi ko kanina, baka naghahangad tayo na malaking resulta, pero wala naman tayong effort na binigay. Wala naman talaga tayong ginawa. Okay, mag-alala guys. Huwag ka lang tumingin sa effort na binibigay mo. Magtanim ka na magtanim. Kasi darating ang time, tuloy-tuloy yung ani mo. At hindi lang basta tuloy-tuloy ang ani mo kasi di mo mamalayan, yung tanim mo, magduduplicate pa yun. Yung tuloy-tuloy na siyang bubunga. Isang beses mo lang tinanim, pero ilang beses kang aani. Okay? So ano lang ako guys, minsan kailangan din talaga nating marinig yung mga ganong words para ma-remind tayo o nga no. Baka gusto lang natin, resulta lang tayo, pero wala pa talaga tayong ginagawa. Okay? So that's for now, leaders. Bigay ko naman kayo kay Coach Luna para sa ilang reminders. So thank you leaders. Sama-sama tayo para sa Merry and Abundant Christmas this 2024. Thank you, Coach. Basta. Ma'am Arlene, diyan ka pa, Ma'am Arlene? Wala na si Ma'am Arlene. Ayun. Ayan, guys, sana yung mga nabanggit ni Coach Alex is constructive natin tanggapin. Kasi again, para naman yun sa atin eh. 'Di ba? So, para sa akin, kumbaga, be thankful kasi yung mga coaches nyo is full-time. 'Di ba? So, talagang, kahit paano, natututukan kayo, pag may mga questions kayo, nasasagot agad kayo. Compare kami talaga na wala kaming inaasahan. Kami lang dalawa nagbabaliwan. Pag minsan negative ako, siya yung nagpa-positive sa akin, na be positive lang, maging happy. Kasi ako medyo emotional din, syempre babae. So, pag ako yung nangihina, siya yung nagpapalakas sa akin. Minsan naman, pag siya medyo negative, ako naman yung nag-lift up din sa kanya. So, talaga give and take. Kasi wala naman kami ibang aasahan eh. Diba? So, yun yung inaano ko na talagang natuto kami sa mga pinagdaanan talaga namin. Hindi siya more on experience talaga siya. Tama. So, yun, be constructive lang. And syempre, ayun, guys, 3 buwan na lang. Diba, Pasko na. Actually, 2 na lang eh. October, November. So, dito na natin itodo kasi last time, nung nag-i-start kami, doon talaga kami bumakbak. Actually, si Coach Jonah, kasama ko yan.
'Di ba? Talagang bakbak kami ng October, November, December para pagdating ng January, hindi tayo, alam mo yun, hindi tayo magahol. 'Di ba? Kasi ngayong maniwala ka sa akin, ang pinakamahirap or pinakamahina na buwan pag sa negosyo, January. Tama ba? Kasi puro gastos yan eh. December, syempre maghahanda. Puro tas magpapahinga pa yan. Even yung mga prospect is talagang wala yan. Walang pera yan. Kasi talagang, syempre, Pilipino, di ba? Talagang pag pag mga Pasko, di ba, New Year, waldas talaga lahat ng pera. So dapat ngayon tayo bumakbak. Ngayong October, November. 'Di ba? Tapos mga before Christmas talaga. Okay? So minsan kahit anong motivations kasi natin, kasi even naman kami minsan baliw na baliw kami sa mga yan namomotivate kami, pero kinabukasan minsan paano ba gawin, 'di ba? Paano ba minsan parang minsan hindi tayo nagiging productive kasi hindi talaga natin alam paano ba gawin yung negosyo. Or paano magsisimula? Sa sobrang daming nating learnings, hindi na natin, yun nga, sinabi ni Coach Alex, hindi na natin alam ano yung i-apply natin. 'Di ba? Pero yun nga, again, kaya ako lang sabi, program lang talaga. Program. Sabi nga, kailangan mo ng activity para magkaroon ka ng productivity. Tama? So ano yung mga program natin? This time guys, ngayong October, wag na natin isipin yung sasabihin ng iba sa atin. Kasi even ako ganun din naman eh. 'Di ba? Minsan yun din yung weakness ko eh. Na laging yung say ng iba yung iniisip ko. This time, 'di ba? Focus tayo. Dapat dito maging na tayo eh, Batman, alam mo yung Batman, batot manhid. May negative, bahala ka, next tayo. 'Di ba? Ayaw mo, di na ako magsasayang ng oras sa'yo, next tayo. Nagigets mo? Para at least hindi tayo nahahawa sa mga ganon, hindi nasasayang din yung oras natin. 'Di ba? Huwag na tayo maging emotional masyado, 'di ba? And yung program naman natin, doon tayo nawawala eh. Although meron na tayong FB ads, 'di ba? May Facebook ads, nakiki-ride yung iba sa atin, 'di ba? Marami pang activity na pwede naman natin talagang gawin para makakuha tayo ng mga tao. So ayun, yung una, yung postering. Actually, sa inyo, hindi ko na nakikita na nagpo-poster kayo eh. Diba? Wala nang gumagawa nung kasi nakafocus tayo sa FB ads, which is okay naman. Kaso, yung iba dito, katulad ni Ma'am Arlene, naka 7,000 na daw siya sa FB ads. So, nasasayang, diba? So, dapat magkaroon ka ng another source. Ma'am Arlene, ayun, pwede ka man postering, nagawa mo naman yan dati eh. Pwede kayong mag-gratitude post ulit. Pwede natin gawin yung yung bagong, kasi bago na yung ngayon eh, yung poster, binago na siya. So, pwede nyong i-apply ulit yon. Gratitude post ulit kayo. Pwede naman yun eh. Oo. Tapos, yung mga warm list. Di ba may mga tao na kayo? Pupusin nyo muna yung mga warm list ng kakilala nyo. Kasi ngayon si Ma'am Melda, yung bago kong activation, yung Yaya, lahat, sabi ko lang, sige ma'am, gawa ka lang ng GC, ako kakausap. Ako nagsisend ng script. Tapos, pag may time yung guest, kinukol na namin, sabi ko, Ma'am, Melda, tawagan mo. Sige, ako na bahala. Pag tumawag, ayun nga, ino-open mind ko na diretso. Tapos, tawag dito, presentation na agad. Diba? So, talagang ginagalingan ko lang sa open-minded para at least, hindi masayang din yung oras ko. Kasi walang idea si Melda, paano gawin yung negosyo kasi nag-i-start pa lang. So, ako muna, sabi ko, Ma'am, tawag dito, mag-observe ka lang muna. So, diba? So, yun. Yung mga bago nyo, sayang eh, kasi yung iba nalulusaw na. Yeah, Ma'am Jane, sila mama kung ayaw mag-game plan, balat, sige, pa-invite nyo na. 'Di ba? Basta wag lang tayo sisihin in the long run na nabarahan yung mga accounts nila. 'Di ba? Kung bakit ako, gigil talaga ako na ayoko muna pa-invite yung mga tao nyo. Gusto ko muna game plan muna kahit 2, 4, 7 yan. Kasi bakit? Masasayang talaga eh. And baka, yun nga, pero kung kaya naman kahit 4, pwede naman. Tapos, diba? Pero kung yung walang-wala talaga na hindi talaga kaya, pag-invite nyo na. Para at least, hindi masayang, di ba? What if yung mga tao nyo, yung mga invites nila, sa ilalim nila, dun pala sila yung makapag-game plan. Okay din. Okay, hindi ko naman yun na wag nyo muna ang pag-invite kung wala ko talaga. Okay din. Ayun. Sige na ka. Tapos, guys, yung Zoom, kasi baka next week, babalik na ako sa hosting. Ito wala kasing gumagawa.
yung mga guests nyo, papasukin nyo sa yung mga hindi na pepresentahan, i-schedule nyo ng gabi, ipasok nyo lang sa Zoom. Kung hindi na talaga ma-one-on-one, pasok nyo kasi may, ha? Ayun nga, yung mga 7 p.m., di ba, minsan talaga may mga schedule ng gabi, Ma'am Jane. May mga trabaho, after, papasukan nyo, mag-schedule kayo ng, kasi pag sinasabi ko, dun sa script, meron kaming one-on-one, 1 to 6 p.m. One-on-one yon. Pero pag sinasabi, ay, 8 p.m. pa yung paso, ay, yung uwi ko, meron akong bagong script, yung sinasabi ko na, we have, meron kaming business presentation ng 7 p.m. via Zoom. Download ka lang, we will send the link after. Tapos ayun, pwede nyo papasukin ng ganon. Okay, para hindi sayang. Imagine niyo meron kayong na one-on-one presentation, 2 tao, tapos meron pa kayong guest sa gabi. Ay, di ba? At least, doon talaga, numbers game talaga yun. Di ba? Malay nyo nga, yung positive pa, yung napapasok nyo sa Zoom. Di ba? So, be productive, guys. Kasi kami talaga magbibuild kami ng ng bagong linya. And syempre, dapat tawag dito, excited talaga lagi. 'Di ba? So, ibalik natin yung giggle. 'Di ba? So, oo, pag kumausap, 'di ba? So, kami talaga paratatat 'di ba? Puro 'di ba? Talagang dapat maramdaman sa inyo, hindi yung parang nagpe-present kayo ng hindi makita sa aura nyo na kikita sila talaga ng malaki. Dapat sa atin pala magsimula. Kasi ako minsan pag nag-share ako, talagang alam mo yun, ini-excite ko talaga yung tao. And mostly, di ba, yung napapasali natin, talagang, di ba, na-hook talaga. Kasi excited talaga tayo. So, ganun siya. And again, huwag kayong malito. Ang cycle lang naman, Ma'am Marjo, ayan, sa ginagawa natin, cycle lang naman siya eh. Prospecting. So, ano yung prospecting? Ito yung maghahanap tayo ng mga taong, ayan nga, FBM, postering, tapos inviting. Ano sunod ng inviting? Dahil may na-prospect ka, may ma-invite ka. So, pag may na-invite ka, may mapepresentahan ka. Pag na may napresentahan ka, anong kasunod nun? Activations. Pag napa-activate mo, game plan. Anong kasunod ng game plan? Pag may may nag-game plan sa'yo, income. Again, prospecting, invite, activation, game plan, income. Yan lang, tumatakbo, ulit-ulit lang yan. Kaya yung iba sasabi, paano ba magsimula? Back to basic ka lang. Yung pinasa ko sa inyo guys na yung training ni Coach Kester, ako talaga nakinig ako, nanood ako ng trainings niya na yun. Kasi ako sabi ko, sobrang dami ko nang alam, hindi ko na alam din kung ano yung i-apply ko. Even kami ganun din naman eh. So nag-training ako ulit, back to basic. 'Di ba? Parang wala akong inalis ko lahat ng alam ko. Sabi ko para akong bago ulit. 'Di ba? Tapos ngayon, ayun, talagang kami, mag-build kami ng panibagong mga linya. Ayan, everyday yan, may mga event kami, may mga invite na din talaga kami. Ulit. Ayun. Tapos yung GC natin, guys, yun lang naman hinihingi ko sa inyo, 'di ba? Paingayin natin yung GC kasi lahat naman nagbe-benefits eh. 'Di ba? Yung mga gumawa ng video, ayun, sinesend ko yun, yung mga nag-message gumawa ng video, 'di ba? Tapos yung mga simpleng guys, laking tulong na yun sa amin na mag-send kayo ng mga positive quotes tuwing umaga, good more earnings. Tapos i-welcome yung mga bago, ayan, congratulations. Ulit-ulit lang naman yung ginagawa natin eh. 'Di ba? Tapos pag nag-send kami ng mga income doon, yung mga income alert, tapos mga bago nagpa-activate, yung simpleng wow, dami natin bago magtutulog. Yung tawag dito, yung second emotion nyo, kasi again, yung mga bago doon, ako nag-alis na nga ako eh kasi naniniwala ako may mga bagong papasok. 'Di ba? Kasi yung iba sobrang tagal, sayang din yung oras natin. Okay? So, yun, tulungan niyo lang kami sir, guys mag-ingay sa GC. Tulungan niyo lang kami. Okay? Tapos pag may mga postering, lang kayo, second emotion lang kayo. Wow. 'Di ba? Simple siya pero powerful siya, guys. Okay? So, yun, kaya yan. Pag may mga invite kayo ahead of time, mag-message lang kayo para at least may guest kami, makapag-adjust kami. Okay, kami naman, talagang kami ni Coach Alex anytime naman eh. Minsan lang, nagkakasabay lang yung guest, kaya hindi kami nakakapag-share. Pero pag may time naman, di ba, nakakapag-follow up naman kami sa mga guests nyo. Okay? Tapos, kasi kami, this time, hindi na kami mag-follow up na pag may Zoom. Doon na lang kami sa GC. Hindi na kasi kami, ako dati,
lahat, sinisendan ko, ma'am, pasok na, papagod ako para kung, alam mo yung kandilang nauubos. Kasi syempre, tao din kami, di ba, napapagod. So, ang hirap, kumbaga, alam mo yon, gusto naming tumaas, umangat, para may, ano mo yon, may makataas ba? Kaso, dahil sa sobrang bigat ng mga nililift up namin, parang kami mismo, nahihila kami pababa. Nagigets niyo yun? So kami, ayun na namin nagano, gusto namin ano lang, kung sino sasabay, sabay kayo. Kung ayaw nyo, bahala kayo. Okay? Kasi kung may pangarap kayo guys, even din naman kami. Katulad nila Coach Warren, 'di ba? Naniniwala kami kung bakit binitawan na kami kasi alam nila na enough na yon, na natulungan na kami, na na-duplicate na kami. So kami naman yung part naman namin. 'Di ba? So hindi kami magtatampo or what. 'Di ba? Kasi nandiyan pa rin naman sila, yung presence nila. 'Di ba? So ganun din kayo guys. Sana kumbaga ah do your part din talaga. Okay, yung pangako naman namin na nandiyan naman talaga kami. Lalo ngayon na full-time kami. Okay, sige guys, may mga questions kayo. Sige, open ano kayo kung may mga suggestions kayo. Huwag kayong mahiya guys, kasi kailangan din talaga namin kayo. Lagi namin sinasabi, hindi naman namin kaya ng kami lang. Diba? Although nag-start kami, kami lang, pero mahirap kasi yun eh, na kami lang ulit. Diba? Kasi alam namin nagtiwala kayo, nagbigay kayo ng tiwala sa amin. So ayun namin masayang yun. Sige, message kayo. Pa-open ako ng ano nyo, mute. Mag-unmute kayo, guys. May mga suggestions ba kayo para mas lalo tayong lumaki? Sige, sige. Ma'am Jane. Ay, si Ma'am Marjo, Ma'am Marjo. Ma'am. Nami-miss ka na namin, Ma'am. Ma'am Marjo, may questions ka? Wala naman. Hello, good afternoon. Good evening po. Wala naman. Kumbaga is, Okay, naririnig. hindi naririnig. May problema Wala na talaga ba? sa- Kaya yan, guys. Ano na lang, 2 months. Bakbakin na natin everyday. Dalawa, tatlong tao. Kaya yan. 2, 3 tao everyday consistent. Sample, 2 one-on-one sa gabi, may isa kayong invite sa Zoom. Everyday, imagine mo, 3 everyday, imposibleng walang mag-activate, imposibleng walang mag-game plan dyan. Nagigets? Huwag na natin pag ayaw, sa ulo, next na. Diba? Pag sobrang tagal na pinapollow up, kaya yung iba na hindi na nagre-reply sa akin, naalis ko na sa GC. Diba? Minsan ako na yung nagle-left. Diba? Para maramdaman nila na sila yung may kailangan, hindi yung tayo may kailangan sa kanila. Diba? Lalo yung mga naka-game plan na tao natin, guys. Tutukan natin, follow up ulit natin, papalikin natin, gawan natin ng program. Kasi yung iba, hindi lang talaga nila alam paano gagawin eh. Diba? Ano yung step by step, baka hindi pa nga nila napapanood yung training platform eh. Diba? Hindi natin monitor. Ma'am, saan ka na banda sa training platform? Baka di nga natin monitor. Kasi hindi naman tayo nakafocus lang sa invite. Kailangan, pag may napasali po tayo, turuan talaga natin. Diba? Kasi pag may maraming alam, diba, hindi tayo mapapagod eh. Kasi maraming marunong sa ilalim natin. Okay? So, yun lang guys. Tulong-tulong tayo. I hope, diba, next year, maganda na yung Pasko natin and yung mga mas lumaki yung tanim natin, dumami. And next time, 'di ba, ang kausap na namin yung mga leaders nyo na sa ilalim. 'Di ba? Hindi na kayo kasi na kayo eh. Kumbaga may mga tao kaya iti-training natin. Sana ganun yung mindset natin, 'di ba? Long term. Kaya naman nagawa niyo na eh. Hindi na usapan kasi na kikita ba ako, totoo ba yan? Nangyari na sa inyo eh. Tsumegi na kayo eh. 'Di ba? Napatunayan niyo na yan. Kailangan nyo lang, huwag putulin. Yun nga, yan, minsan si Ma'am Marlene, nagmo-momentum na, si Ma'am Jane, si Coach Joe, nagmo-momentum na, minsan kayo din putol talaga. Minsan nagugulat na lang kami, wala na kayo, di na kayo paparamdam. Diba? Kami, nag-ano lang din naman kami. I'm sure may mga problem din kayo. Diba? Even din naman kami. Pero, yun, basta kami, nandito lang din talaga. So, yun lang, para at least maging productive tayo. So, I hope, guys, di ba? Apply talaga natin yung mga natutunan natin, lalo kay Coach Alex. Kasi siya talaga yung
Ayan. So, sige, pray tayo. Coach Jo, ikaw na lang. Mag-lead ng pray.